Hello, magandang morning po sa atin lahat. Ito na naman po si Beach Batak para sa isang video na naman. Okay? So ngayon, meron po tayong na-receive na naman na padala. Ito po ay galing kay Herwin Tampis Falcone ng Tagaytay City. Hello boss, magandang morning po. Okay. Ang pinadala po niya ay isang Nissan Series 3. Okay. Series 3 po. Natural, ang gagawin natin ay diagnose po natin siya. Umpisa na natin. Rotor sender. Sa ngayon po ay hindi ko na po na-contact si Kuya Herwin Falcone ng Tagaytay City dahil bigla pong nag-shutdown ng aking internet at hindi ko po siya maila-live. Okay? At binidyoan ko na lang po. Alis muna ng dati. I-upload natin sa YouTube yan. Yan, ito po yung nakita. At na-diagnose po muna natin, okay? Sirahin na yan. Hindi natin makukuha sa tingin-tingin to. Na namang magaling sa kung titingnan-tingnan mo lang yan, nung gagamitan mo ng multi-tester, hindi rin po pwede. Paalala lang po hindi po pwede nga multi-tester dito. Hindi nyo po malalaman ang problema or malfunction or defective parts. Okay? Ginagamitan ng reading lang po yun. Yung pong multimeter, malalaman natin yung mga pagsukat sa value ng component. Pero pag ito pong multimeter natin yan or analog tester, wala po. Wala tayong aasahan na resulta dyan. Tandaan nyo po yan. Hindi po pinagpipilitan. Ang distributor po, ang pinapakita po niyan ay spark. Spark po ang hahanapin natin, hindi po meter reading o reader. Yan ang nakikita natin sa tester. Kahit busted yan, malfunction yan, ano man yan, tandaan nyo, magre-reading talaga yan. Hindi nyo naman alam kung capacitance na ilalabas niyan, di ba? Huwag nyo gamitan ang multimeter. Pwede kung magtitest kayo ng mga component na ganito. Yan. Ang kuha ninyong value nito. Ganyan po ang paggamit namin. Hindi po yung multimeter mo to. Ito. Ang multimeter nila, yan, ginaganyan-ganyan, ganon, ginaganyan. Wala po kayong mapapala doon. Tandaan nyo po yan. Hindi po kayo makakita ng magandang resulta dyan. Spark po ang hinahanap natin, hindi meter reader. Okay? Ano po hindi sasabihin to? May nagawin rito na magmamagaling. Nagpipilitan ta. Ba't nag-invento pa ako ng tester? Kung pwede palang gamitin mga multimeter dito. Di ba? Kaya nagtataka. Gumawa pa ako ng tester. Dahil hindi ko na mapakita talaga yung resulta sa multimeter. Okay, anyway, tingnan natin ang ignition coil ni Kuya. Okay, power on. Start. Meron. 3,000 RPM. Okay, mga 3,000 tayo RPM. Stretch natin. Ilaw.
Wala. Ang ganda. Magan maganda yung output ng ignition coil ni Kuya Herwin. Jerwin. Ibig sabihin lang yan, hindi ignition coil ang problema. Yun ang sinasabi ko. Kung multimeter mo yan, ano makikita mo reading dyan? Kaya busted yan o hindi, tandaan nyo, isang palo lang yan. Kung one good, kung nasa, depende kung saan siya tuturo, kung ano yung resulta ng lalabas niya. Kahit busted yan, ganyan din po resulta nun. Tandaan nyo yan. Okay, dahil tinak natin kanina, nakakonect tayo dito, saka nakakonect tayo dito. Ibig sabihin niya, kasama na po sa pag-diagnose natin itong kanyang suppressor. Ibig sabihin, buhay din po ito. Pag hindi po naglabas ang code kasi, ibig sabihin niyan, defective ang suppressor. Ibig sabihin, okay lang siya. Okay? Sa ICM na po tayo niyan. Okay? Di ba kasi kung bumira, kung magsalita, yun. Alam mo kung sinong magagaling sila. Wala pa naman silang prueba. Okay, may tao ata. Anyway, dito po tayo sa ICM. Ito po, kung inyo napapansin, meron po siyang, kung nakikita niyo sa gilid niya, di ba, ang dami niyang guhit-guhit. Ayan. Ito po ay rapid fire. Tapos meron po tayong makikitang apat na butas na tulad nito. Dito po merong malaki, merong maliit. Ayan, may tatlo siyang maliit. Ito malaki. Ito po yung 1, 3, 4, 2. Okay. Ayan. Subukan natin. Power on. Spin natin. Bali dito po siya magbibigay ng spark. Yan. Dito po magsisend yan. Tira, ikot. Hala. Hala. Bakit wala? Pinipihin na natin. Wala pa rin. Oh. Switch natin ng kanan. Yung meron siya sa kanan. Okay. Ganito po yan. Ito po yung firing 1. 1, 3, 4, 2. Meron po siyang firing 4. Okay. Ilaw. O, kita nyo ha. Mag-spark siya. Meron po siyang output na firing 4. Balik natin sa kaliwa. Ang problema sa kaliwa, wala po siyang rapid fire. Wala. Yan o. Dapat po, pag piniit natin yan, yung parang machine gun, ratatatatat, ganun po yan. Wala po siyang rapid fire output. Wala siyang spark dyan. Pag sinwitch natin kanan, nandiyan naman ang firing 4 niya. 1, 1, 3, 4, 2. Ngayon, ang gagawin po natin ngayon ay tatanggalin natin itong ICM niya. Lalagay tayo ng iba para malaman natin kung yung pampapalit natin ay merong rapid fire. Okay? Wala, ay fit. Fit ah. Ang pinukpok na talo ah. Oh, may ribaba oh. Pinukpok tong shafting. Ginalaw na ito. Hindi na pareho yung tornilyo oh. May tumingin na dito. Pero wala. Hanggang tingin lang. Wala rin nangyari. Kung ginamitan ng multimeter to, sigurado, naging albularyo na rin. Sabi sa inyo, wala kayong mapapala kung gagamitan yung multimeter. Okay? Tanggalin po natin itong kanyang ICM. Naglalagay po tayong isa. Ito po yung lalagay natin. At may pangalan na rin po yung BBD. Okay? Beach Batak Distributor. Apply natin. Tulad kanina, kung wala po tayong nakikita ng rapid fire niya, yun. Tignan natin kung meron din pong i-export na rapid fire ito ha. Nalaman naman natin. Pinukpok tong shafting kaya pala parang hirap lumabas. Si tornilyo nagkapalit eh. Nahanap po yung talagang tornilyo niya eh. Ano?
Okay, subukan natin ngayon to. Kung ano yung magiging magkakaroon ng rapid fire to ha. Yung kay Kuya Jerwin kasi rapid fire lang siya. Ano, backup. Hindi muna natin siya ilalak. Ibobol. Ayan, ayan. Ay, quit oh. Magpilokpok to eh. Okay. Tingnan natin ang resulta. Pag pinihit natin yan. Okay. Lagay natin yung 6 pin. Jobili! Bandang kanan muna tayo. Tuloy, kuya. Okay, tingnan natin, pihit natin. Makikita nyo, di ba? Meron siya, di ba? Ito, 1, 3, 4, 2. Para silang merong 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Switch natin kaliwa, dapat may rapid fire po ito. Yun. Yung sinasabi ko, meron siya kagad, oh. Para lang po tayo nag-DJ dyan. Yan ang sinasabi ko po. Ito pong kay Kuya Jerwin, wala po siyang rapid fire. Okay? Switch natin ulit. Punta tayo ang switch natin kanan. Okay? Para sa firing 4. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Switch natin ng kaliwa. Ayan. Ayan po ang sinasabi kong rapid fire. Anyway, yan po nakita natin ang pinagkaiba ng ICM ni Kuya Jerwin ng Tagaytay City. Ito po yung akin. Ayun, Boss Jerwin, at nahuli na natin ang problema ng distributor mo. Yun lang po, wala kayong rapid fire. Yan, natural lang, papalitan po natin ang ICM ninyo. At least na-safe po kayo dun sa ECU ninyo, hindi na kayo pagsalpak po nito, sigurado. Basta wag lang pinakialaman yung ECU niyo, wala na kayong magiging problema pa. Okay? O, bubuhin ko na po ngayon ito. Hindi ko na tatanggalin yung pyesa ko. Yan, i-apply ko na siya. Okay, kukonek-connect ko na yan. Tapos, lagay ko na yung inner protector cap. Okay. Pag nabuo natin ito, paganahin natin siya ng buo. Na connected lahat. Okay. Rotor. Inuulit ko po sa mga kaibigan nating mekaniko o sino man po sila. Pagdating po sa distributor, wala na kong i-apply. Pag napansin nyo wala na siyang spark, ayaw nang gumana o hirap man, huwag nyo na pong gagalawin ng distributor. Kuya, kung wala rin po tayong pang scan o pang analyze o pang diagnose para po hindi nagagastos ng malaki pa yung customer natin. Sayang po yung mga pera kung sakali pabili kayo ng pabili. Kasi napapansin ko dito, itong coil niya mukhang bago. Wala kung bago nga ito, surplus siya. Kasi yung original po nito, hindi naman po kulay black. Gray po siya, dark gray. Ang ignition coil na original na CMIT 227 Nissan Series 3. Ito pong Nissan Series 3 ni Kuya Jerwin, ito po ay hindi local. Ito pong Series 3 niya, ito ay imported. Okay? Tandaan po natin yan. Hindi ko na naabanggit sa inyo kung paano ko nalaman na ito ay imported. Pero hindi po local to, imported to. Sa susunod na vlog natin, hindi ko alam kung sa mga ibang video ko, kung nabanggit ko na yung ang pinagkaiba ng imported
Nissan Series 3 at local Nissan Series 3. Okay. Susunod na vlog natin, sasabihin ko po yan. Ngayon, mag-connect po tayo. Isa dyan, sali dito sa ignition switch natin, dito sa 2-pin. Yan. Tandaan po natin, ang hapon ay laging right handle. Kaya po ang pag-tap natin sa mga connector nila ay ignition switch niya ay nasa kanan din. Po, sa kanan. Kasi yung kaliwa po niyan ay RPM. Okay? Kahit wala pong connection yun, okay lang. Importante gumana sa sasakyan. Pag gumana sa sasakyan, doon nyo na-i-apply ang RPM. Huwag nyo pong isasabay dito yung RPM kasi hindi magkabaliktad po yan. Tulad nito, in-apply ko po siya. Yan. Apply natin. Nilagay ko sa kaliwa. Hindi po gagana yan. Okay? At least, hindi po dalawa yung nilagay natin. Isa-isa lang. Pag nilipat nyo na po yan sa kanan, wala. Yan. Pag sinwitch ng susi, gumana, yun na yun. Tsaka yun na in-apply yung yung para sa RPM. Yung iba kasi basag na po yung socket nila. Hindi nila alam kung saan yung ignition switch tsaka yung RPM na connection nila. Doon sila nagkakaroon ng problema. Alam niyo na ibig sabihin nun, magkakaroon na tayo ng fault or short circuit. Okay? Tirayin na yan. Manual muna natin. Power on ha. Manual. Dito po mag-i-export yan. Dahil connected na po yung mga pyesa natin. Tira. Yun, di ba? Meron na siya. Takbuhin natin. Ayun. Diba? Okay. Kita-kita na yan. Ayan po at isa na lang pong project ang nadali natin. Ito po ay Nissan Series 3 na padala ni Erwin Falconit ng Tagaytay City. Ayan boss, maraming salamat sa tiwala mo at yan, naipadala mo dito na walang alinlangan. Ito pong sa inyo na to ay babalik ko rin po sa inyo to, padadala ko rin babalik dyan, okay? Yun lamang at maraming salamat para sa mga subscriber viewer po natin. Muli po, maraming salamat. At magandang morning muli. Okay, yun lang po. Magandang morning.